Okay, mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Alam ko pong alam na ninyo itong tungkol sa issue na ito na gusto kong reaksyonan sa ngayon kasi talagang matinding pinag-uusapan po ito ngayon. Ito po yung tungkol sa ginanap na pa-press ko ni VP Sara kahapon, kung saan ay talagang na-expose na po yung tunay na pagkatao nitong si Sara Duterte. Yung kanyang pagkatao, yung kanyang karakter, yung kanyang saloobin, I think everything about her. Pero mga kababayan, napakahaba po kasi, 2 oras. Napakahaba na hindi natin pwedeng reaksyonan na point by point. So, ang ginawa ko po ay pumili lang nung mga parts na lalo na yung nagbigay talaga ng malaking impact sa atin. Hindi lang sa akin, for sure pati sa inyo. So, hindi po siya kayang talakayin ng one time. So, ang gagawin po natin kukunin ko yung mga parts kung saan yung mga importante, yung talagang para sa akin, yung talagang importanteng pag-usapan, at magbibigay po ako ng reaksyon. And of course, for sure kayo rin, at baka hindi nagkakalayo ang mga reaksyon natin. So, ang unang-una po na talagang shocking, kumbaga, 2 po yung pinakang shocking sa akin doon. Pero ito muna yung isa, kasi nga, dahil sa mahaba, kaya iisa-isahin po natin. And then after the series of vlogs, magbibigay po tayo ng summary. Okay? Final opinion, summary opinion. So ngayon, pakinggan po natin, maigsi lang naman ito, kasi ito po yung para sa akin talagang nagpayanig sa utak ko, sa my God, hindi po talaga ako mismo, hindi ko masukat mawari na ganito pala ang takbo ng pag-iisip ni Sara Duterte. My goodness. Palagay ko sa inyo po na nakapanood na ng video na ito, it's all over. For sure, na nashock din kayo. At parang ang hirap po paniwalaan na ang isang babae na maganda at maamo ang mukha at napakataas na opisyal ng gobyerno ay may ganito palang utak. Kung sa bagay, parang may ganito talaga siyang tendency na manakit, no? Kung maalala po natin yung ginawa niyang pananakit doon sa sheriff, doon sa Davao, na kung saan pinagbubugbog niya, pinagsusuntok niya yung pobreng sheriff, ang liit-liit pa naman ng katawan. Suntok lang yun, mga kababayan, ha? Bugbog lang yun. Unang-una, sa isang lalaki, parang nakakaano Hindi naman pwedeng tawagin nakakalalaki kasi sa babae siya Parang doble insulto yun sa isang lalaki na babae ang susuntok sa kanya at wala siyang nagawa. At walang umawat. So yun po, doon sa sheriff, suntok lang yun. Ngayon, nag-level up na po. Nag-level up ang violence, ang violent tendencies nitong si Sara Duterte. Kaya na niyang mamugot ng ulo. At talagang ako,
nung pinapanood ko yung video, masasabi ko na kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin. Kasi sa tingin ko parang medyo iba na po ang ano niya yung tinatakbo ng kanyang mentalidad niya, yung kanyang emotions, plus siguro dahil sa sobrang nadidepress siya. Anyway, pakinggan muna po natin itong part na kung saan sobrang shocking po talaga. Okay? Maiksi lang naman to Alam mo mga kababayan, sa bago mag-umpisa, magkasama kami, nag-attend. Yun palang na buntong hininga niya, my God Truthfully, I wasn't feeling ay napakahina. kasi kinukulam nila ako. Kinukulam daw. Nandiyan na sila, Kinukulam. umabig na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Nakatayo kami doon. And mayroong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Naririnig niyo ba mga kababayan? Pero, Masyadong what I'm mahina. doing. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Okay. Stop muna tayo mga kababayan. So, yung issue doon, nag-attend daw sila ni PBBM ng isang graduation rites, na according to her, may batang lumapit. Ang pagkakasabi niya ay bata. Actually, nung pinapakinggan ko, parang, anong pagkakaintindi ko, bakit bata? Ano ba ito? Elementary? Elementary graduation? Or high school? Kasi hanggang doon pwede nating tawaging bata. Pero pagdating ng college na, parang hindi naman yata angkop na tawaging bata. So, ang sinasabi nga po niya dito, kesyo masama ang pakiramdam niya nung time na yon kasi kinukulam daw siya. Unang-unang mga kababayan, vice president ka. Although sa kultura natin, parang tanggap, pinapaniwalaan yung kulam, di ba? Pero parang to publicize it, para sabihin mo in front of the public, at ikaw ay isang mataas na opisyal, parang parang inappropriate. So dito sa graduation na ito mga kababayan, according to VP Sara, ay lumapit yung isang graduate sa kanila, magkakatabi sila nila PBBM and other people. So yung paglapit ng bata, tinatawag niya bata, but actually, kung pakikinggan mo, for sure napakinggan nyo na, sa mga sinasabi ni VP Sara na kesyo, kung titingnan natin sa context ng kanyang pagkukwento, masasabi natin na hindi naman bata yung graduate. Yung graduation na yon, hindi para sa mga bata, kundi graduation rites ng college, and not only college, but
parang graduation ng military or police. Dahil nga sa kinukwento niya na yung graduates na yun, nung nagagalit na siya, magbubuwis daw ng buhay. 4 na taon na naghirap yung bata daw. At ito mga graduates na ito ang magbubuwis ng buhay para sa bayan. Na kesyo, itong batang ito na lumapit kay BBM para hingin yung suot na relo ng Pangulo. Hindi bata. College. So yun, sabi niya, tuloy natin, ano? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. Yung guy na sinasabi So, niya, yung si ginawa niya, PBBM. Pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? So, At that point, hintuin muna natin, may sakit na mga ako. kababayan. So, yung batang sinasabi niya, isang graduate na sa palagay natin ay PMA or Police Academy, dahil nga, doon sa kinukwento niya na magbubuwis daw ng buhay. Okay? So, lumapit yung bata, hinihingi kay President Marcos yung suot na relo. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? At ang sagot daw ni PBBM na ikinagalit nitong ni Sara ay, why should I give you my watch? Ang ibig pong sabihin ni Sara, ikinagalit niya yon kasi hindi ibinigay yung relo. Ikinagalit ni Sara kasi gusto ni Sara na ibigay yung relo ng Pangulo. Ibigay dun sa bata daw. Okay? So, i-analyze natin. Unang-una, yung graduate na yon ay hindi bata. Okay? Hindi bata, hindi elementary, hindi high school. Isang graduate ng police or military academy na ibig sabihin, ang mga graduates dyan, mga estudyante dyan, talagang dinidisiplina ng good values. Talagang intense discipline ang military at police. So, bakit umasta ng ganito itong tinatawag niyang bata? Alam niyo mga kababayan, bata man o adult, kapag ganito ang inasta, manghihingi ng relo, lalo pa sa presidente, ano ang ibig sabihin? Diba? Hindi naturuan ng good values. Whether sa bahay, hindi naturuan ng good values, sa loob ng bahay, ng magulang, and also doon mismo sa eskwelahan. Ang kapal naman ng mukha nung batang yun para manghingi. If that person was really a small child, elementary or that young, sino po ang mapupulaan doon? Magulang at yung teacher. Because it shows na hindi naturuan ng tama. Walang maayos na disiplina.
Kung ikaw magulang, tuturuan mo bang manghingi? Kahit na sabihin pang lambing yun, lambing sa presidente, kapal naman ang mukha, sino ka? In the first place. Ito, sa party po ng presidente yan. Marcos yan. Hihingiin mo yung relo? Alam niyo ba kung anong klaseng relo? Yung relo ng presidente? It could be the most expensive watch. Sobra ka naman. Napili mo pa talagang hingiin relo ng presidente na alam mong mahal. Baka Rolex yun or Patek Philippe or what? Kung ano man na mga mamahaling relo. Pangalawa, di ba ang presyo ng Rolex parang presyo na ng kotse, may milyon yan And President Bongbong Marcos, for sure, ganun ka mamahal ang gamit yan sa katawan. Relo. Nakita nga natin nung inauguration Pinag-usapan pa yun ng mga tao ng media kasi ganun ang relo. Hello naman, Marcos yan Mayaman na yan dati. I-expect mo ba na magre-relo yan ng pipitsuging relo? Of course. At baka alam ito nung tinatawag ni Sara na bata. Mamahalin ang relo ng Pangulong ito, kaya hihingiin niya. Ano ang ipinapakita dito sa eksenang ito? Yung bata, which is hindi naman talaga bata, isang graduate, college graduate, at isang graduate na we are expecting na highly disciplined. Dahil graduate ng academy. Nasaan yung natutunang disiplina? Or hindi kaya, kung hindi man ito kusang naisip nung tao na yon, kung kanya itong kusang naisip, kagagraduate mo lang, hindi ka pa nadidistino sa trabaho kurap ka na kaagad. Marunong ka ng, kotong? Diba? Kotong ka, agad. Kasi, biruin mo, ang kapal naman ng mukha mo. Napakakapal naman ng mukha ng taong ito. Hindi na nahiya, lalapit sa presidente para hingiin yung suot na relo? At bakit naman ibibigay ng Pangulo? Paano kung regalo yun ng nanay niya? Or ng isang special person? Ng asawa niya maybe, ng anak niya, regalo sa kanya? Or baka pamana yun ng kanyang ama? So, mayroong sentimental value. Ngayon, so ang kwento ni Sara natapos doon sa paghingi. What if may kasunod yon na eksena na hindi na niya ipinakita? What if pinangakuan ni PBBM na ihuwag na ito kasi mayroon itong sentimental value sa akin. Ipinamana ito ng tatay ko. Bilhan na lang kita ng ibang klaseng relo. Diba? At saka yung tanong ni PBBM, bakit ko naman ibibigay sa iyo? Why should I give you my watch? Bakit? Valedictorian ka ba? Para regaluhan ka? Sana naman, if ever na valedictorian nga, maghintay ka na regaluhan ka ng Pangulo. Marunong naman sigurong mag-isip, lalo na isang Pangulo, kung karapat dapat kang regaluhan. Ngayon, kung hindi ka man honor student, isa kang pipitsuging graduate, tapos bigla kang... Kaya yun siguro ibig sabihin ni PBBM, mga kababayan, na bakit ko ibibigay sa iyo ang relots ko? Ano meron sa iyo para regaluhan ko ng ganito kamahal? Diba? Kung yun man ay lambing, parang hindi kapal ng mukha. At nagpakita lang na wala siyang good values na natutunan from the home and from the academy, from the teachers and from the parents. Tama?
Di ba? Doon mo makikita na may pagkakurap itong graduate na ito. At ito naman pong si Sara, ang gusto niyang mangyari, ibigay nung Pangulo. Ibigay. Kaya doon siya nagalit. Pakinggan natin, ha? Very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may kamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung... Hanggang doon lang. Yun lang ang gusto nating, yun ang gusto kong talakayin. Mga kababayan, dahil sa isang relo, dahil hindi ibinigay ni PBBM ang suot niyang relo for whatever reason, baka may sentimental value, ang isip ko baka pamana ng tatay niya, kaya lagi niyang suot. Natural hindi ibibigay. Even me, hindi ko ba't ko ibibigay sa iyo? Ipamana ito sa akin ng magulang ko. Ibibili kita. Sige. Ibibili kita. But not this one. Di ba? And then, itong reaction po ni Sara Duterte, dahil hindi ibinigay ni PBBM yung relo. Sa sobrang galit niya, na-imagine daw niya na pugutan ng ulo to cut the head of the president. Cut the head. Pugutan ng ulo. Yung Pangulo. So, pag wala ng ulo, pang na lang. Tanggalin yung ulo eh. Di, pang. Ngayon, ano ang ibig sabihin, ano ang ipinakita dito sa pag-uugali na ito ni BP Sara? Ibig sabihin, mga kababayan, para kay Sara, kung ano man ang hinihingi ng isang tao, ibigay mo. Kailangan ibigay mo. Kasi pag hindi mo ba ibinigay, mapuputulan ka ng ulo. Kung siya yun, ha? Kung siya pala ang nag-request, PBBM, kursunada ko yung relo mo, akin ha. Kasi magkaibigan naman tayo. So kung tinanggihan pala niya, pupugutan niya ng ulo si PBBM. Mga kababayan, dito lang po nagpapakita na ang nakagisnan ni Sara, ang nakalakihan ni Sara, ay whatever Sara wants, Sara gets. Kaya, para sa kanya, lahat dapat may ganong tawag dito, luxury, entitlement. Pag hiningi sa'yo, ibigay mo. Kasi pag hindi, magwawala siya. Ganon yata ang kinalakihan niya. Ganon pa, paano siya pinalaki. Dito natin makikita ang kanyang values. Actually, hindi naman values matatawag eh. Ano ba ang opposite ng values? Wrong values, right values? Maling-mali po, unang-una, mali na manghingi ka ng isang bagay, lalo pat mamahalin sa hindi mo naman kakilala. Kilala mo si Pangulo, pero ikaw hindi kanya kilala, hindi kanya kaano-ano. And, if ever man na regalo, gusto mo ng regalo, mangarap ka na lang. Kasi hanggat hindi ino-offer sa iyo ang isang regalo, wala kang karapatan. Maghintay ka kung kusa kang regaluhan. So, para kay Sara, dahil hindi ibinigay yung gusto ng bata, hindi naman bata yun eh, matanda na yun. Dahil hindi ibinigay, gusto niyang pilipitin yung ulo ni PBM, gusto niyang putulin. What? Parang ang hirap i-absorb, mga kababayan. From pambubugbog ng isang sheriff, nag-level up si Sara Duterte. Mamumugot na siya ng ulo ng isang presidente. Dahil
dahil lang sa isang relo. Dahil sa hindi pagbibigay, hindi pang i-spoil. Pang i-spoil. Ito kasi ang nakalakihan niya. Ito ang nakasanayan niya. Kaya, di ba, even Digong Duterte noon nagsabi na hindi yan kasi si Inday nung napag-uusapan na yung issue ng confidential fund. Nakapagsalita noon si Duterte, Digong, na galit pa siya galit pa si Duterte na hindi ibinigay yung gusto, yung confidential fund na hinihingi ni Sara. Kasi according to the tatay, Digong, yan kasi si Inday, hindi yan sanay sa, hindi niya itinuloy, kung naalala nyo yun, hindi niya itinuloy yung kanyang salita, yung kanyang sentence. Parang nabigla siya nun nadulas yung dila niya. Hindi kasi yan sanay sa, lumaki kasi yan na, anak ako ng gobernador, anak siya ng isang gobernador, ng isang mayor. So, ibig sabihin, lahat na gusto ng mga anak ni Duterte, give lang ng give. Kaya, hanggang sa lumaki, hanggang sa naging opisyal, hanggang sa naging mayor ng Davao, lahat ng gusto ni Sara, nakukuha niya. Kaya di ba? Even doon sa Davao, yung confidential fund ni Mayor Duterte, the tatay, ganito yung amount. When Sara Duterte was the mayor, dinoble. Doble. Ngayon, nung nag-level up na si Sara, naging national figure, naging vice president, I think Sara was expecting na kung ano man ang nakukuha niya sa Davao, it should multiply times 10, times 1 million. Kasi, national na to National. Ito nga sa Davao, ang confidential fund niya, magkano yun? 400 million. Yung tatay niya, 200 lang. Siya ginawa niyang 4 million. Isang syudad lang. So, ilang syudad ang Pilipinas? National na siya Kaya kita nyo, by the million, hundreds of millions, by the billions na ang pinapangarap niya na makurap. Basing on the issues na lumalabas sa ngayon dyan sa investigation dyan sa Quad Committee, nalalaman natin kung ano-anong mga pera, ano-anong mga amount, at ano-anong mga kalukuhan ang pinagagawa nitong si Sara involving money. Parang wala na siyang ibang ginawa nung siya ay nandiyan dyan sa OBP, dun sa DepEd. Parang wala na siyang ibang ginawa kundi gumawa ng mga scheme para makakuha ng billions of money. Nakapagtataka, para saan? Para saan ba yung pera niya na milyon-milyones na kayang gastahin ni Sara in just a few days? Nakapagtataka, saan niya dinadala? And why? Why so much love for money? Why so much greed for money? Aanhin ba yan? Mauubos mo ba yan maggasto sa buong tanang buhay mo? And now, dahil sa nabubuking na siya, booking na yung mga kalukuhan, eto, galit na siya sa mga Marcos, sa Pangulong Marcos, sa kay Romualdez, pamilya Romualdez Marcos, and everybody dyan sa mga nag-iimbestiga. Galit na galit siya to the point na kaya na niyang gumawa ng isang kagimbal-gimbal, karimarim-marim na bagay. So morbid. Si Sara Duterte thinks so morbid. Hindi kayang
Ako, hindi ko kayang arukin kung ano ang tumatakbo dyan sa utak niya. Ngayon na, my God, kababaing tao, napakaamo pa ng mukha, pero deep inside pala, may killer instinct. Mayroong kadimonyohan sa kalooban. At parang, habang nagkukwento siya mga kababayan dito sa media, parang very proud siya. Parang very proud siya sa kinukwento niya na itong bagay na ito ay kaya niyang gawin. My goodness! Ngayon lang ako nakakita ng tao na ganyan, na ang isang kahindik-hindik na bagay na kaya niyang gawin. Well, sasabihin ninyo, hindi niya kayo nagbibiro. My God, this is not a joke. You call it a joke? She's serious. Tapos, joke or not, you expose it to, parang very candidly na kinukwento sa media pa naman. Sa media! Sa mga journalist. And yet, it seems you are so proud that you can do this. Anong nangyayari ito sa utak nitong taong ito? Ang sama naman sabihin na babaliw. Pero hindi kaya. Alam niyo, I think it's time to see a psychologist. An expert. May ano eh, may mental ano na eh. May ano na. Kumbaga yung tinatawag na may tama. Actually hindi tama, may mali. May tama, may mali. Mayroong problema sa pag-iisip. I think because of so much stress, dahil booking na ayaw niyang mabuking, napapahiya na ng gusto, she thinks na hindi na niya ito kayang lusutan, kaya ang gagawin na lang niya maggagalit-galitan na lang. Sino ba naman ang hindi masisira ang utak sa ganito? Ganito ang kinahinatnan niya ng buhay niya na very contrary kung ano doon sa nakasanayan niyang buhay. Mga kababayan, hindi kasi siya sanay sa ganito. Hindi siya sanay na nire-reject. Hindi siya sanay na kinu-question. Kaya ito, na-stress. Alam niyo mga kababayan kung sinong dapat sisihin ito? Yung magulang niya. It always goes back to the parents. Anong klase, paano ninyo pinalaki, anong upbringing ang binigay ninyo dito sa anak nyo? Ba't nagkaganito ito? Kaya niyang gawin, mamugot ng ulo? Hindi lang si BBBM, pati daw yung mga katabi na nagtawanan. Pinagtawanan yung graduate na nanghingi ng relo na hindi pinagbigyan. Matuto ka. Ang kapal naman ng mukha mo kung sino ka mang graduate ka, kung totoo itong kinukwento na ito ni Sara Duterte. Mahihiya ka. Biruin mo, ang lakas naman ng loob. First time na makaharap mo ang presidente ng Pilipinas, hihingiin mo yung suot na relo. Alam mo kung gaano ka mahal yun. Hindi ka naturuan ng tama ng magulang mo at ng mga superiors mo dyan. Napahiya. Sino ang pinahiya mo? Magulang mo una. And then yung mga professors mo, teachers mo. And then itong si Sara Duterte, mga kababayan, I think she is a very dangerous woman. Very dangerous. Nakakatakot. Alam niyo kung hindi ka agad ito matitingnan ng isang espesyalista, ng psychiatrist, baka mamaya sa sobrang, kumbaga buhol-buhol na yung utak niya. Grabot na. Sabi dito sa Bicol, grabot na ang utak.
baka mamaya magdilim ang paningin nito. Well, this is a warning to all of you, lalo na yung mga tao na nakapaligid dyan kay Sarah, dyan sa opisina maybe, everybody, kung nahihirapan niya na makalapit kay PBBM para pilipitin ng pugutan ng ulo sa PBBM, paano kung nagdilim ang mata niyan? Paano kung nag-amok yan dyan, nag-uramintado? That is my point. Hindi natin matatansya sa ngayon kung hanggang saan ang kakayanin ni Sarah. Dito kasi sa sobrang dinadala niya sa kalooban niya. Mabigat dahil dito sa mga investigasyon na araw-araw may lumalabas na bagong issue na kinasasangkutan niya, which is kagagawa naman niya. Bakit kagagawa niya? Kasi saan niya ba natutunan yan? Kaya kung ako sa inyo, pamilya ni Sarah, asawa ni Sarah, kapatid ni Sarah, magulang ni Sarah, lalo na yung nanay ni Sarah, and even you, the mother of Sara Duterte, na may sabi na heartless itong si Sarah. Si Sarah mismo nagkwento niyan. Na sabi daw ng nanay niya sa kanya, heartless itong si Sarah. So heartless pala, ngayon nakikita nyo na kung ano ang danger na pwedeng mangyari dahil sa pagka-heartless niya, sa dinaranas niya ngayon na sobrang stress, nadidepress. That's a very dangerous situation, mga kababayan. Kung ako sa inyo, mga taong nakapaligid, magulang, kapamilya, mga political advisors, mga taong nakapaligid kay Sarah, kung talagang mayroon kayong malasakit dito sa taong ito, iligtas niyo siya. Kasi kapag hindi ninyo yan naagapan, baka kung ano ang gawin nito sa pag nagdilim ang paningin niyan. Kayo rin, kayong mga nakapaligid dyan, baka kayo mapugutan ng ulo. Diba? Hindi ito this is not to ridicule Sara Duterte. This is we want her to get back to normal. We want to save her. Dito sa kinalalagyan niya. Sobrang stress kasi yan Dahil nga ba naman, na-expose ng lahat ng mga ginawa niyang mga kalukuhan, mga pagnanakaw ng pera, mga panluloko sa gobyerno, panluloko sa tao. Sino-sino mga niloko niya? Mga opisyal, mga army. Latest. Kaya, if I were you, people surrounding Sara Duterte, hindi man magandang pakinggan, pero siguro kailangan nyo siyang patingnan. Patingnan nyo sa isang medical expert. Diba, mga kababayan? Do you agree? Okay, hanggang dito na lamang po. Napakahaba na. Biruin mo kung ubusin natin. Bukas iba naman. Hanapin ko yung tungkol dun sa gusto niyang itapon yung ako hindi ko mas may impact sa akin yung galit ako doon. Hindi ko talaga gusto yon yung sinabi niya yung tungkol kay Apula kay Marcos. Okay, hanggang bukas na lamang po. Magkita-kita tayo bukas. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and peace to all.